May kwento ako sa inyo, kwento ng isang babae na nagmahal at nagtiwala sa taong minahal niya. Ngunit minsan, ang tadhana ay sinusubok ang puso at ang tiwala sa pinakamahirap na paraan. Ang kwentong ito ay tungkol kay Ana, isang asawa at empleyado, na hinarap ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Handa na ba kayo? Simulan natin. Si Ana ay palaging abala sa trabaho, at alam niyang inaasahan siya ng kanyang asawa, si Rico. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nadarama niya ang presyon at pangamba sa opisina. May isang tao roon na palaging nagtatangkang lumapit sa kanya, at sa bawat maliit na pangyayari, unti-unting lumalaki ang kanyang takot at guilt. Alam ni Ana na kailangan niyang maging tapat sa kanyang puso, ngunit ang bawat desisyon ay puno ng pag-aalinlangan. Paano niya mapapakita sa kanyang asawa ang katotohanan nang hindi nasasaktan si Rico? Ang tanong na ito ay bumabalot sa kanyang isip at puso araw-araw. Sa bawat umaga, habang nakaupo sa kanyang mesa, ramdam ni Ana ang tensyon sa opisina. Ang bawat tingin at bawat ngiti ng kanyang boss ay tila may tinatagong kahulugan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang damdaming unti-unti siyang nilalaban. Sa isip niya, iniisip niya ang asawa niya at ang pangako sa kanilang pamilya, ngunit sa puso niya, naroon ang takot at pangamba. Isang araw, habang abala sa pag-aayos ng mga papeles, naramdaman ni Ana ang kakaibang presyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig at ang kanyang dibdib ay kumakaba ng mabilis. Napaisip siya, paano kung malaman ni Rico ang lahat? Paano kung masaktan siya ng lubusan? Sa gabi, pauwi si Ana, iniisip ang lahat ng nangyari sa opisina. Ang bawat eksena ay muling bumabalik sa kanyang alaala, at bawat tingin, bawat biro ng boss niya ay parang nakaukit sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang maalala ang pagmamahal niya sa asawa at ang pangako sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan at intensyon, ang lihim ay unti-unting nagpapabigat sa kanyang puso. Alam niyang kung hindi siya magiging tapat sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, maaaring masira ang lahat. Ang kwentong ito ay puno ng emosyon, guilt, at ang hirap ng pagpili sa pagitan ng pagmamahal at takot. Dumating ang gabi ng konfrontasyon. Ang damdamin ni Rico ay hindi na mapigilan. Ang bawat tanong niya ay puno ng sakit at pagkalito. Si Ana ay naiyak habang ipinaliwanag ang kanyang takot at ang sitwasyon sa opisina. Ang lahat ng emosyon, guilt, at pagmamahal ay nagtagpo sa hapagkainan na iyon. Sa bawat salita ni Ana, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ngunit sa parehong oras, naramdaman niya ang pangunawa at pagmamahal mula sa kanyang asawa. Matapos ang matinding gabi, nagpasya si Ana na gumawa ng hakbang upang ayusin ang lahat. Nagsimula siyang maglaan ng oras sa kanyang asawa, nagbukas ng pusong puno ng katapatan, at humingi ng kapatawaran. Ang bawat araw ay naging pagkakataon para patunayan ang kanyang pagmamahal at dedikasyon. Sa opisina, natutunan ni Ana kung paano humarap sa presyon ng may tapang at prinsipyo. Ang bawat biro o tingin ng boss ay hindi na nagdulot ng takot, bagkus, naging aral kung paano maging matatag sa harap ng hamon. Sa huli, natutunan ni Ana at Rico na ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita. Ang tunay na lakas ng puso ay nasa pagtitiwala, pag-unawa at pagiging tapat sa isa't isa. Ang lihim sa opisina ay nagbigay ng mahigpit na aral. Ang bawat desisyon at takot ay may kaakibat na responsibilidad. Sa bawat sugat, may pagkakataon na maghilom. Sa bawat kwento, may natutunang aral. Ang kwentong ito ay paalala na sa pagmamahal, kailangan ang tapang, katapatan, at puso na handang magmahal kahit sa pinakamahirap na pagkakataon. At sa bawat araw na dumarating, naaalala ni Ana ang mga aral na natutunan niya, na ang pagmamahal ay hindi lamang sa mga magagandang sandali, kundi sa mga pagsubok, sa takot, at sa bawat lihim na kinaharap ng may tapang at katapatan. Ang puso, kapag tapat, ay kayang magmahal at magpatawad kahit gaano pa kabigat ang mundo.